Samantala, balikan natin ang ulat ni Eunice Monte kaugnay ng pangunguna ni Police Director General Bato de la Rosa kaugnay sa turnover ceremony ng 20 Mahindra Police Vehicle sa Davao, kung saan ipinagdiriwang din ang ika-115 anibersaryo ng Police Region 11 sa Davao City. Eunice? Yes, maraming salamat, Kirby. Binisita ni PNP Chief Superintendent Roland Bato de la Rosa ang ika-115 anibersaryo ng Police Regional Office dito sa Davao del Sur, kung saan siya ay nagsilbi bilang Police Inspector taong 1992. Sa kanyang pahayag, ayon kay General Bato, ginagawa nila ang lahat para mapanagot ang mga narco-politicians na nabanggit ni President Duterte. Sa katunayan, siya mismo ay nabibigla raw sa mga sumusukong matataas na general sa kapulisan na sangkot sa droga. Aniya, base sa records ng PIDEA, nasa 1.8 million ang mga drug addicts at drug users sa buong Pilipinas at 600,000 na nga rito ang sumuko sa kanila. Aniya, meron pa silang 5 buwan para sa 1.2 na mga drug users at pushers para kanilang mahuli. Dagdag pa niya, hindi niya hahayaang magpatuloy ang mga iligal na gawain ng mga narco-politicians. Nabanggit rin ni General Bato na proud siya sa competency ng kapulisan, lalong-lalo na dito ang mga taga Davao City. At kinilala rin niya ang mga katangi-tanging mga police officials dito sa Davao na nagpakita ng kakaibang katapangan sa bayan. Nagkaroon din ng blessing ng Tokhang War Room at ang mga bagong sasakyan ng pulis. Konting trivia lamang, si General Bato de la Rosa ay tubong taga Davao del Sur, particular na nga dito sa Barangay Bato, Santa Cruz, kung saan nakuha niya ang kanyang palayaw na bato. Dito nga si General Bato ay ang 21st Chief of Philippine National Police na nasa 3 buwan na kanyang pagiging Director General ng Philippine National Police. Samantalang nagkaroon din ng press conference itong si Secretary Jeff Dureza dito nga sa Apo View Hotel, at ayon sa kanya, nakakasada rin ang peace talk sa August 22, at ayon nga sa kanya ay nakikipag-usap na sila sa mga miyembro ng CPP, NPA at ng MILF. Hindi daw ito maapektuhan ang bukod sa nangyaring pagsabog nito ng mga landmines. Ayon sa kanya, mananatili ang kapayapaan sa ating bansa, lalo na sa administrasyon Duterte. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Davao del Sur. Para sa PTV News, Eunice Montes. Maraming salamat sa iyo, Eunice. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.